eh. Kumbaga, anong gusto niyang palabasin? Oo. No? Anong gusto niyang palabasin? What's the point? What is the point? Oo. Well, ayoko namang sabihin na sinasadya yan or she was coached, no? Or but I would say is hindi lang naman ng prosecution na nakapag-observe niyan. In fact, even several of the senators, no, have noticed it. Sabi, mga sagot mukhang template, no, or plakado, no. Tapos some have noted also yung way that when she answers questions, when it's the prosecution who's asking them, parang hirap siya makaintindi, no, kung English or Tagalog. But nakita natin when it was the defense's turn to ask, in rapid succession yung mga questions, halos lahat English, tapos some were even technical, pero she had no problems answering them, no? Kaya naman niyang sagutin. Nung prosecution na ulit magtatanong, balik na naman dun sa nahihirapan. In fact, may mga other questions, very same questions, na mabilis niyang nasagot. Nung nagtanong ang defense, nung prosecution na yung nagtatanong, medyo nahihirapan na siya sumagot. No? But I'm sure kasama yan dun sa mga iko-considera, no, ng mga senator judges in determining her credibility as a witness. Para ma-continue lang, kasi parang bitin, partner. Palagi kasi niyang binabanggit yung Colonel Chica. Paulit-ulit, hindi ho ba? Para lang ma-satisfy yung pagkabitin nung viewing public, bakit hindi patawag na ng prosecution yung La Chica to Mismo. finish the story? What is keeping the prosecution? What is the danger pag pinatawag ng prosecution si La Chica, attorney? Okay, well, una-una, it's still under consideration. No? As what you've said, lagi naman, we conduct an assessment after we present witnesses and then evaluate to see if this remaining witnesses are still necessary, no? Depending on whether we've already met our evidentiary targets. Ngayon, with respect to hostile witnesses, dapat po talaga maingat, no, ang pagpipresenta sa mga hostile witnesses. At as a rule, you don't present a hostile witness unless it is absolutely necessary, no, because it has inherent risks, no. Dahil kapag hostile witness yan, mahirap, hindi mo alam kung anong pwede niyang sabihin beforehand. So yung propensity or ability niya to lie on the stand mas pronounce yung risk, no. I'm not saying that he's going to lie, pero what I'm saying is malaki yung risk na pwedeng mangyari yan, no. Especially considering in this case, considering what Ms. Acosta has stated so far about him, no. Pwede siyang ma-subject to personal liability, not in this case, but other cases, no. Opo. So syempre, malaking chance na to save himself, baka mag-lie siya, or he will just stonewall, sasabihin lang niya, I won't answer that because of my right against self-incrimination. No? So, hindi siya ganun kabilis, although I understand, no, parang at first glance, it may seem like parang it's a no-brainer. Minention na siya ni Ms. Acosta, tawagin na natin siya agad-agad, siya na yung next witness. Pero, yun nga, ano, what we're trying to explain is, pag hostile witness kasi yan, dapat mas maingat tayo. Kasi by saying that, we're assuming that he's going to say the truth. Ano? Pero we have no basis to rely on that, no, na So, pwede yun ang pala, gagawin. pwede pala, Attorney Jay, na hindi rin siya magsabi ng totoo. I mean, theoretically, pwede niya rin kayong i-block. Kumbaga, iso-stonewall lang kayo ng iso-stonewall pag nagtanong kayo dahil karapatan niya yun. Yes, kung nga kasing pwede siyang masubject to personal liability, so possible, no? Baka invoke siya ng right against self-incrimination niya, no? And kung meron na ding existing like ongoing investigations against him personally, so malaki talaga, no, yung possibility na gano'n gagawin niya. Pangalawa, meron kasi talagang inherent disadvantages yan, no? So for example, if we call him as a hostile witness, nakita natin, no, yung cross-examination kahapon ni Ms. Acosta. Since they were allowed to ask leading questions, although technically friendly sa kanila to, no, hindi natin may pagkakaila na empleyado hanggang ngayon ng Vice Presidente to, no. In fact, she admitted she even met with the Defense Counsel last week or last week, no. Anong nangyari dun sa cross-examination niya? Ang nag-supply ng lahat ng details yung counsel, no, for the defense. And she was just saying, yes, agreeing to everything. Diba? Lahat ng detalye nang galing sa kanya. So, yun ang isang risks niyan when you call a hostile witness kasi pinapayagan on cross leading questions. So, gano'n naman ang mangyayari. So ngayon, diba, sa consideration dyan na pwede is, again, hindi ko pa sinasabing we won't call him anymore, no? But I'm just explaining why
the decision is not that easy to make, no? Kasi nga, mukhang mga tao, ilang beses na natin narinig si Colonel Chica, patawag na, no? But I'm just explaining. Yeah. May Hindi ganun kadali. implikasyong Yan yung mga tinitimbang natin may dyan. implikasyong Oo. legal po pala. Kasi sa amin, hindi naman kami abogado, as a spectator, Patawag na yan. parang Oo. ang logical na susunod, hindi patawag nyo sila chika. Paulit-ulit na binabanggit sila chika, di patawag ninyo. Kaya nga. Hindi pala ganun kadali yun sa legal proseso pala. strategy. Sige, paano? Go ahead. Hindi, Tama ko yun. yung sa parte mismo ni La Chica, parang limasin ko na lang yung pagbanggit ng pangalan niya dito sa proceedings na ito. Sa palagay ninyo, makukumbinse siya ng prosecution man o ng depensa na humarap ka na dito on your own. Well, actually, Ms. Doris, no, kung man hindi namin siya tatawagin, for example, assuming that will be the decision, pwede siyang tawagin ng defense, no? Kasi sa pre-trial brief nila, naka-name naman doon. I think 5 unnamed or naka-identify 5 unnamed representatives from the VP SG, no? So, pwede nila siyang tawagin, no? Kung he wants to clear his name, pwede, no? O they want him to clarify matters stated by Ms. Acosta, pwede nila siyang tawagin, no? And then we will cross-examine him. Oo. So, walang question na hindi kami natatakot na mapunta siya on the stand. We will welcome that if they'll do it, no? And then we will cross-examine him. Pero how to go about it ang kumbaga pinag-uisipan namin, which is mas strategic ba na kami natatawag or let them call him, no? Kasi kung may absolute necessity pa ba for us to take that risk na tawagin siya, no? Or Okay. hindi na ba kailangan since yung mga evidentiary targets namin ay mapaprove na namin kahit hindi siya tawagin, no? Halimbawa sa ngayon, so far, ang nasabi na ng mga testigo namin, malinaw na nakapag-withdraw na nitong bulto-bultong pera na to. Let's talk about OVP. So nakuha yung 500 million pesos at inamin naman ni Ms. Acosta. Binigay niya yan lahat kay Mr. La Chica na hindi SDO, hindi Fidelity Bonded Officer. At sinabi din niya, binigay niya yan dahil lang sa kautusan ng Vice Presidente. Ginawa niya dahil nagtitiwala siya at si Vice Presidente dito kay Colonel La Chica. No? So maliwanag na tayo dun sa punto na yon, no? At dun sa naman sa punto ng paano to liquidate, narinig natin nagsalita sila Attorney Roderick Wamil and Ms. Aileen Del Campo at inisa-isa na nila yung mga observations nila about dun sa documents na sinubmit. So baka at patuloy pa tayo magpepresenta pa no, ng rest of our witnesses. So that's why we'll evaluate kung absolute need pa ba kay La Chica or mabubuo naman yung kwento even without calling him. Okay, ngayon, balikan natin yung article. Article 1, hindi ho ba? Ang testimonya ba ni Acosta ay sapat na para patunayan yung nakalagay doon sa Article 1? Baka lang kasi nalilito na tayo, nalilihis tayo. Yun na Ano nga ba eh. yung Article 1? Patas mo, Gilliam, hindi ko mabasa. Ang nakalagay po doon na violation ay, itaas mo, hindi ko putol. Ang nakalagay doon ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption, at betrayal of public trust over the alleged misuse of the 500 million peso confidential funds ng OVP at 112.5 million ng DepEd. Tanong, sapat na ba ang testimonya ni Acosta to prove these articles? Okay. I hope you'll understand na hindi ko kayang sagutin yan ng yes or no dahil baka hindi nyo na ho ako makausap ulit. At mamaya pa naman magbibigay ng kautusan ng presiding officer about the violations of sub-judice rule. Okay. But Sorry. It's okay. But what I can say is, so far, this is what we've been able to show no, through our witnesses. No? Ito na yung establish natin. Sabi nila Attorney Roderick Wamil, kapag there's a demand to liquidate and you fail to liquidate it, no, the accountable officer is that is prima facie evidence that the accountable officer used those funds for personal purposes. No, so may presumption na under the law kapag hindi nyo siya na-liquidate ng tama. Okay. So far, ano na yung napapakita natin? So again, napakita na natin na lumabas talaga tong pera na to. Napakita na natin na tong let's talk about first with OVP, no? Dahil from OVP si Ms. Acosta. Napakita na natin, again, inamin niya, itong pera, linabas niya, no? Binigay niya, upon receiving it, binigay niya kay Colonel La Chica. At upon instructions yan, ng Vice Presidente. No? At sinabi nila Attorney Roderick at si Aileen Wamil, hindi yun pwede dahil ang SDO, dahil nga siya ang Special Disbursing Officer, siya lang dapat ang may hawak niyan. No, hindi niya yan pwedeng ibigay sa ibang tao.
no? Pero linabag niya yun. In fact, babalikan natin anong sinabi ni Miss Eileen. Dahil, remember, this is not the first time that Miss Acosta made this admission, no? Ginawa din niya itong pag-amin na to dun sa House of Representatives, ano? At sabi ni Miss Eileen, dahil sa pag-amin na yon, she considered it as direct violation of the Joint Circular 2015-01. No? So much so that because of that, along with other reasons, but malaking factor yan, no? Which brought her to issue notice of disallowance. No? Apo. Dahil nga, ganun siya kaseryosong paglabag ng Joint Circular 2015-01, yung pautusan ng Vice Presidente na yun. Hindi, Attorney Jay, So- ako naman, kaya ko siya tinanong is para i-prove na hindi naman na kailangan i-trace kung kanino ba talaga napunta ang pera. The fact na merong utos ang Vice Presidente dun sa Special Disbursing Officer na ibigay yung pera na yan kay Colonel La Chica is already enough. Hindi mo na kailangan malaman kung totoong tao ba yung piatos na yun, Paano? kung binigay ba ni La Chica talaga sa ibang tao o binulsan niya o hindi na kailangan yon. Tama ho, para safe yung sagot ko. Again, that's why I'm referring to the response of our witness, no? Na yan ang sinasabi nila. Na nagkikick in na kasi dyan yung prima facie evidence na rule, no, under the Joint Circular. Dahil nagkaroon ng failure to liquidate, no, tapos clear na meron silang seryosong paglabag dito sa Joint Circular na to, no? Dahil nga it's prohibited, yan mismo ang inutos ng Vice Presidente. Plus, aside from that fact na meron din silang nakitang irregularities, hindi ho ba, about dun sa puro acknowledgement receipts lang ang pinapadala nila, no, to liquidate the funds. Wala kahit isa na official receipt na pinadala, no, kahit ang pinag-uusapan natin, millions worth of supplies na supposedly binili nila, no, along with the other issues, yung mga acknowledgement receipt na walang pirma, walang date, no, yung mga ganun ho. So, if Sige. you take it together, no, yun ho ang point doon, no, na magkikick in na tong prima facie evidence na to. Again, ang prima facie evidence means unless overturned, yan na ho ang napapatunayan na dyan. No? Parang may presumption na ginamit niyan para sa pang-sariling kapakanan. Thank you. Maraming salamat. Papatawag ka raw ni Senator Cheese mamaya, Attorney Jay. Kami naman hindi kasali ba kami sa subjudice? Oo nga, kasali hindi kami ba kami? kasali, di ba? Ikaw lang 'yun, di ba? Hindi ho, pero ang pinapakiusap namin kung kami oy ipapa-contempt, baka pwedeng isama na din ho yung mga nagtanong sa amin ng mga Damay-damay ano. Damay. Hindi, pero sa amin naman nire-reflect namin yung common tao. Kasi logically, Tama po, we yung understand, itatanong we mo understand, Sila Chika ang sinasabi niya, "Oy, di sabihin mo kay La Chika magsalita, di ba?" Kaya Pero nga. hindi kasi Yes, tama. Kaya nga ho, importante yung mapag-usapan ho natin yun para maintindihan. Kasi nga ho talaga at first glance, you'll understand bakit isipin ng mga tao, no questions na yan. Siya na dapat ang next natin na Sige. tawagin as witness, no? But yun nga ho kasi winaway natin. Do we need to Opo. take unnecessary risk? Yeah, As suppose, sige. last lang ho kasi, as suppose for example si Acosta, meron na ho kasing statement under oath na ginawa yan sa Congress. So, nami-minimize yung risk. Alam natin, hindi siya basta-basta makakapagsinungaling. Meron siyang previous statement under oath which does not apply to La Chica. No? So,